napakainit. Ay, nakaligo. Oo. Kaya, pero, aligo na rin hapon-hapon pagising niya. Init. Si Simon ko. At Simon ko din. At, ano rin siya, ligo kay mainit. Aba. Kaya, nahanap pa. Hanap pa ako kanina ng ng payong. Simon, wag ka dyan. Yung pala naman, ay pagkababait naman talaga. Lagay yung payong. Kita mo ba? Yung payong. Yung payong. Nilagyan ng kayo. Naiinitan daw ang baby na pusa. Yes. Nilagyan ng payong. Aloka. Huwag kang hawak at maano yung kamay mo. Hawak-hawak niya kay maanuhan ka dyan. Alam mo si mami at ako hindi pa ako tapos tawag doon, kwento chismosa. Magkukwento chismosa na tayo. Kasi hindi ako chismis ako kaganina umaga kasi nga nagkakaproblema ang aking cellphone. Nung palibasa lumang-luma na itong cellphone kaya sira ang mga pag-load ko. Abuisit. Ano pa yung ay. Dali na di pa nagsusuklay. Kaloka. So yun, meron kasi ako yung chismis kaya na pang umaga. Siguro ilan na yata itong pag-chismisan ko. Hindi ko na nakukwento kaya ang problema nga ng cellphone ko. Chismis, nakakaloka. So may maghahawak ka ng hawak at makagatan ka dyan. Yun. Good. Nakwento ko nga kasi, yung isa na lang muna. Kasi marami yun. Buti yung sobrang madami. Ma-off na naman ang cellphone ko. So, may nakilala kasi akong lalaki. Dati nakilala akong lalaki. So, itong lalaki na to, simulat sa pool, mga kasama ko dati sa trabaho sa pagkabataan namin dati. Naging high school kami. Pero itong lalaki na to, never siyang nakatapos mag-high school. Oo, nakatapos siya mag second year high school. Kasi, sobrang niyang katamaran. Napakakatamaran pumasok. Sobrang, napasok man, pero nasa labasan lagi. Kasamahan din lagi ang pinsan niya. Na, tawag dito, lagi din gala din. Pareho silang nasa taas ng lagi para hindi makapasok sa school. Yung pala, naglalaro lang lagi ng mga basketball. Oo. So, naglalaro sila lagi ng mga basketball hanggang sa hindi na sila nakapasok. Hanggang sa medyo nagka-edad ang kanyang edad. Nahirapan sila kung paano magkaroon ng trabaho. Kasi hindi pa sila tapos hindi sila tapos mag-high school. So ngayon, kahit pa paano, nagkaroon siya ng trabaho sa company. Kasi nga, kahit pa paano, hindi siya hindi na kailangan magawa ng mga mga parang requirements. O wala pang kailangan ng mga requirements noon. Kasi mga bago pa yung mga company Kahit kami noon dati, noong una pa, hindi kami basta-basta nagpasa ng mga requirements. Ang mga kinukuha lang nila yung SS, pas pag-ibig, mga ganun. Pero mga pagdating mga requirements, medical, mga wala pa noon. Oo, kapanahunan namin, wala pa noon. Di yun. After noon, nagtrabaho siya. Sobrang sipag lagi niya sa araw-araw. Lagi siyang kaya lang, cover siya ng mama niya. Cover siya ng mama niya. Lalo na pag sobrang sipag ng tawag dito, ng trabaho. Hawak ng mama niya yung cellphone. Kaya ng hawak ng mama niya yung ATM. Hawak ng mama niya yung ATM. Tapos, tawag dito, nagsakaawa naman, kaya lang, hindi niya inaasahan. Namatay yung parents niya.
nagkasakit yung parents niya. Ngayon, nagdesisyon na hindi na siya magtatrabaho. Hindi na siya nagtrabaho kasi nag-alaga siya ng parents niya. Kasi yung isa pa lang yung papa niya na nagkaroon ng problema ng ang tawag doon, sakit. Yung una niyang papa, sakit. Okay pa sa mama niya. Kaya lang, nagkasabay na rin kasi yung mama niya, naging ganun din. Na-stroke. O di dalawa na yung parents niya. So ngayon, nag-decision siya na huwag na magtrabaho. Hindi siya magtatrabaho. Kaya lagi niyang inaasikaso yung parents niya. So yun, sa tagal ng panahon, hindi inaasahan na in-accept niya. Kasi namatay yung parents niya. Kasi una, namatay yung father niya. Tapos yung pangalawa, namatay yung mother. Namatay. So, never na siya, pagka yung namatay yung parents niya, never na siya nag-apply ng company. Kasi, nung time na nagkaroon ng panahon na bagong panahon na uli, na kailangan kumpleto ng requirements. Mula school mo, kunyari diploma, mga ganun, kailangan sa mga company. Kaso, hindi na siya napunta kasi hindi naman siya makakapunta ng employee, ano ba yun, sa pag-school ba? Oo. Hindi na siya makakakuha kasi hindi na siya nag-high school. So, ngayon, hindi na siya bumalik mag-apply ng company. Kasi, tinry man niya na mag-apply uli dahil time na namatay na yung parents niya. Nag-try siya kasi hindi siya matanggap. Kasi hindi siya makakuha ng mga requirements. Kasi nga wala siyang diploma. Diploma. Never siya nagkaroon ng diploma. Ngayon, ang sumunod, no choice. Kundi alamin niya yung paghawak ng ng bahay. Oo, construction, yon, sa construction. So kasi samantala naman yung mama niya, ang papa niya kasi naging construction din. Nag-construction ng ang tatay niya. Pero kahit naging construction yung tatay niya, sa medyo mataas na pwesto. Parang leader, kumbaga parang leader na construction, oo. Kaya paikot-ikot lang din naman yung tatay niya kasi nga siya nagbabantay ng mga tao. Ngayon, gusto siyang tulungan ng tatay niya na maging posisyon. Kumbaga, bawat construction ka nagtatrabaho, binigyan kanya ng paano magkaroon ng posisyon. Para medyo malaki din yung sahod noon pag okay na maging posisyon ka. Kaso, dahil sa sobrang katamaran nga, ayaw na naman ayaw niyang matuto kung ano yung tinuturo ng tatay niya. Kung maging posisyon ba, maging magandang posisyon niya. Hindi rin nagpatulong sa tatay niya, kaloka. Hindi na lang pinush ng tatay. Hindi na pinush ng tatay para maging maganda yung mas mataas ang trabaho. Kaso, nayaan na lang. Siya, in-accept na lang din niya na gano'n ang maging construction na mababang height lang. Hindi mababa yung sahod noon kasi pag hindi ka gaya na pag naging leader ka bilang construction, mataas na posisyon, mas malaki sahod. Kaso, ayaw nga niya. Hindi na lang pinilit ng tatay niya kasi kaysa magkagulo pa silang dalawa. Yun. So, nawala yung parents niya, kahit sinaga niya na maging construction, kahit maliit lang yung sahod. Sa awa naman ng Diyos, kasi nagkaroon siya ng asawa. Oo, naging sa awa ng Diyos, nabigyan siya ng Diyos na nagkaroon ng na babae. Oo. So, nagkaroon siya ng asawa. Tapos yun, sa awa ng Diyos, naging rin siya. Naging 2 anak. Kaya, kahit na nagkaroon siyang construction ang trabaho niya,
Talagang pinush niya na pinush ang sarili niya. Pero kahit naging ganun ang posisyon niya, kahit maliit ang pagiging construction niya, at nagkaroon siya ng asawa, syempre, nagpakasal talaga siya. Nagpakasal talaga kasi kailan ang over sa side ng babae, kailangan magpakasal. Sa awa naman Diyos, kahit na ganun yung lalaki, si kuya, kumbaga tinulungan makover, punta ng kasalan. Ganun talaga yung life. Kasi kahit paano, yung mga kapatid niya naging masaya kasi nagkaroon siya ng sarili niyang pamilya. Ganun. Kasi inalis din naman niya ang magandang trabaho niya dati. Hindi na rin niya inalis kasi nga nag-alaga siya ng mga matanda. Yun. Ayun talaga ang ending na kwento na yun. Ayun talaga, ayun kuya ko. Ayun yung pangatlo kong kuya. Yung pangatlong kuya ko. Kahit na napakatamad yan dati, kasi nga, nag-aral, tamad, hindi nakapag-graduate. Hanggang sa, masipag din sa company. Kaso, ang problema nga, nagkaroon nga nag-alaga. Ngayon, tinulungan naman ng tatay namin na maging magandang posisyon ng pagiging construction. Tinamad na naman. Sobrang katamaran nga. Ay, hindi siya kaloka. Natawa na lang kami. Basta sa ngayon, mabait naman ang nangyari sa buhay niya. Ngayon, pati yung tinulungan din ng isang kuya namin. Tinulungan siya para ma-over ang magkaroon sila ng sariling bahay. Kasi dati, over din ang problema sa kakabili ng bahay, mga bayarin. Ayun, tinulungan ng kuya namin. Kaya masaya din, pasalamat din naman. At least marami nang tumulong. Kaya pag naging problema din naman kami, bawat isa, natulong din naman. Ganun talaga yung life. May mga times talaga nagkakagulo, nagkakaaway, nagkakaanuhan. Ganun talaga yung life. Pero ang ending, pag nagka-problema, yun, okay naman, magiging good. Ganun talaga ang life. Ganun na yun, life. Kaya yun. Tapos na ang chismis ko, kaya magsuklay na ako. Pakainit. Yan, goodbye. See you tomorrow. Tapos na ang ating chismis, chikahan. Chismis, chikahan.